Good morning, brothers and sisters in the Lord. And welcome po sa ating daily devotional. Samahan niyo po ang inyong lingkod sa ating panalangin. Let us pray. Our God in heaven, maraming salamat po sa araw na ito at sa umagang ito. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong ipinagkakalob sa amin. Salamat sa kalusugan, salamat sa buhay, salamat sa mga pagpapala na aming tinatanggap. Ngayong umaga ay muli kaming mag-aaral ng inyong salita at dalangin po namin na maintindihan namin ang mga bagay na espiritual. Bigyan mo kami ng kaunawaan, karunungan, katalinuhan, upang maintindihan ang mga nais mong ipabatid sa amin. Maraming salamat po at patuloy ka naming pinupuri sa lahat ng iyong mga ginagawa at mga gagawin pa sa buhay namin. Maraming salamat po, Ama, itong aming samo at dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. So samahan niyo muna po ako at ating i-share ang broadcast na ito sa ating mga Facebook friends. Okay, nagsishare po muna ako kasi na-miss ko na pong na-miss ko na pong mag-share sa ating mga devotional. Dumating po ang inyong lingkod sa mga ating mga workers po. Kagabi, medyo na-late na po kami, kaya pati po yung aking Zoom Bible study ay affected. Hindi ho natuloy kagabi. So, share this broadcast sa inyo po mga Facebook friends and follow us in YouTube at JLG Space TV, and don't forget to subscribe and press the notification bell. Purihin ang Panginoon. And it's another topic from the book of Zephaniah. Today is Thursday, July 29, 2021. Ibig sabihin, pang-apat po na yugto nitong ating book of Zephaniah na pinag-aaralan ngayon. Okay, purihin ang Panginoon. So, alam kong handa ng lahat. Ibahagi ko po. The same reading, napakayaman po kasi ng revelation, ng kapahiyagan, ang salita ng Diyos kahit na nabasa mo ngayon ang specific passage. And specific passage po ay basahin mo bukas pag-aralan, may bago uling kapahiyagan ng Diyos. So, Zephaniah chapter 3, verses 14 to 20 again. Pero this time, verse 17 naman uli ang ating pag-uusapan. Pero para makuha natin yung context ng verse 17, ay aralin muna natin ang previous and yung verse right after verse 17. Sing, daughter Zion. Shout aloud, Israel. Be glad and rejoice with all your heart, daughter Jerusalem. The Lord has taken away your punishment. He has turned back your enemy. The Lord, the King of Israel, is with you. Never again will you fear any harm. On that day, they will say to Jerusalem, do not fear. Zion, do not let your hands link. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. I will remove from you all who mourn over your loss, the loss of your appointed festivals, which is a burden and reproach for you. 19. At that time, I will deal with all who oppressed you. I will rescue the lame
I will gather the exiles. I will give them praise and honor in every land where they have suffered shame. At that time, I will gather you, and at that time, I will bring you home. I will give you honor and praise among all the peoples of the earth when I restore your fortunes before your very eyes. And in verse 17, mga minamahal, the Lord your God is with you. Amen. Jehovah Shammah, the Lord your God is with you. The mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you. God will rejoice over you with singing. God will rejoice over you with singing. At yung napag-aralan natin kahapon sa Jerusalem Bible Translation, God will dance and sing and rejoice with you. Yan po ang linalaman ng verse 17. Napag-aralan natin kahapon, mga minamahal, na ang Diyos ay nakikigalak sa freedom ng kanyang bayan. Siyempre, wala namang pong magulang na hindi natutuwa kapag ang kanyang anak ay lumalaya sa tanikala ng bisyo, kasalanan, o anumang bagay na umaalipin sa anak. At dito po, pag-usapan uli natin yung singing and dancing, no? Na kasama po sa pagre-rejoice ng Diyos, ang kanyang pag-awit, pagsayaw. Tingnan ho natin kung literal ba yan, na ang Diyos ay maawit, o literal ba yan na napapasayaw sa kagalakan dahil ang kanyang anak ay nawala na sa tanikala ng anumang oppression. You know, singing has been practiced by people in virtually every culture throughout history. Hindi po ba? Lalo-lalo tayo mga Pilipino, bahagi na ng ating buhay ang pag-awit. At ang pag-awit ay pinapractice ito ng halos lahat ng tao, baka hindi lang halos, lahat ng tao sa bawat kultura, sa buong istorya ng panahon at sa buong mundo. Tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa awit, di ba? Nagluluto, kumakanta tayo. Naliligo, kumakanta tayo. Basta tayo ay music lover. Saan ba natin namana ang ating pagiging mahilig sa pagkanta at sa pag-awit? Kung halos lahat ng kultura sa buong mundo ay pinapractice nila ang pag-awit, kumbaga lahat ng kultura ng tao sa mundong ibabaw ay mahilig sa awit, ang Diyos po ang lumikha sa atin. At tayo po ay kawangis ng Diyos. God created us in His image and likeness. So kasama po yan, no? So kung ang nilikha ng Diyos, ang mga anak ng Diyos ay binigyan ng regalong mahilig umawit, yung malamang-lamang yung gumawa sa mga anak ng Diyos, bala yung tatay natin ay mahilig din sa awit. Kasi kaya ho natin dinidiinan yan dahil ang pinag-uusapan natin yung but will rejoice over you with singing. Hindi lang tayo yung kumakanta, pati siya ay kumakanta sapagkat lumaya na tayo. Have you ever wondered why the act of singing has such universal appeal? Napag-isip-isip nyo ba, mga minamahal,
na ang act of singing ay meron siyang universal appeal. Bakit kaya? One important reason is that words that are sung can have a much greater impact on us than words that are only spoken. Ayon po sa pag-aaral ay yung mga salitang dinadaan natin sa awit ay mas may malakas na impact kaysa sa mga salitang binibigkas lamang natin. Yan po ang isang rason kung bakit mahalaga ang awit. Amen? Because the words that are sung can have a much greater impact on us kahit na yung mga nakikinig. Higit sa mga salitang binibigkas lang natin. And this is why so much of the praise we offer God is done in song. Diba? Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba na ginagawa natin ay ginagawa natin sa pag-awit. Well, sumasamba din tayo sa pamagitan ng ating mga salita, pero karamihan ng ating pagsamba sa Diyos, karamihan ng ating pagpupuri sa Diyos ay idinadaan natin sa awit. Di po ba sa ating mga church services, may awit po agad yan. Hindi nawawalang awit para maipahayag, ma-express natin sa Diyos ang ating paghanga, ang ating pagmamahal, ang ating pagsamba sa Kanya. The praise we offer God is done in song. And kaya nga po si Saint Augustine once said, ito po ang sabi ni Augustine, whoever sings, praise twice. Napakaganda po ang linyahan niya, ano po? Whoever sings, praise twice. Yan po ang statement ni Augustine. Ang sino mang umawit sa Diyos ay parang nanalangin ng 2 beses. Kaya mahalaga po, wala pong kinalaman kung anong dating ng boses natin. Wala pong kinalaman kung maganda ba o hindi maganda ang boses natin. Hindi po base sa ganda ng boses ang awit. Basta ang awit ay galing sa puso at inaalay sa Diyos, yan ay katanggap-tanggap sa Diyos. But have you ever thought of God as a singer? Naisip nyo na ba? O ngayon nyo lang narinig na ang ating Diyos ay umaawit din? Napag-isip-isip nyo ba? Matagal nyo na po bang napagtanto ng ating Diyos ang tagapaglikha ay singer din? No? But we might think that the reference in today's devotional reading natin na to God singing is not meant to be taken literally. But I have a feeling ang verse 17 na God rejoices with us with singing, I have a feeling na it is a literal translation. Hindi po yan figurative. Well, pwedeng i-debate yan. Pwedeng sabihin ng mga critics uli, bakit ganyan ang turo na ang Diyos daw ay umaawit. Malamang-lamang ang singer, kapag singer po kayo, ay meron kayong pinagmanahan. Di po ba? Kapag mga awit po kayo, tinatanong minsan nila, sino mga awit sa pamilya ninyo? Nanay mo, tatay mo, lolo mo. Malamang-lamang yung mga genes nila namana natin. Pero, kung susumahin po natin
galing sa Diyos ang skills na ito. Galing sa Diyos ang gift na ito. Amen? So instead of taking it literally, I have a feeling na it is literal. Dito po sa particular, Zephaniah 3:17. Well, marami pong mga kuro-kuro yan. Pero basta ang tingin ko sa Diyos ay Diyos na masaya. Diyos na masaya kapag nakikita niya tayo. Diyos na sumasabay sa awit natin. Diyos na umaawit sa kagalakan dahil sa pagbabagong nagaganap sa mga buhay natin. Meron tayong mga supporting verses that proves na ang pagre-rejoice ng Diyos ay pagre-rejoice na may kasamang pag-awit. Kayo po ba, pagka may umaawit po ba, napapasabay kayo? Napapasabay po kayo, lalo na kung alam niyo yung awit. Kung hindi man, at least merong melody sa katawan ninyo. Because way back in Deuteronomy chapter 31 verse 19, God told Moses, tingnan ho ninyo kung babalik tayo sa Deuteronomy 31:19, sinabi ng Diyos kay Moses. Ano po ang kanyang sinabi? Write down this song and teach it to the Israelites and have them sing it. Kita ho ninyo. Deuteronomy 31:19 po yan. Ang sabi po ng Diyos kay Moses, isulat mo ang awit na ito. So, ibig sabihin, merong ipinapasulat ang Diyos na awit kay Moses. So, ano siya? Composer din siya. Isulat mo, write down this song, isulat mo ang awit na ito, at ituro mo sa mga Israelita, at sabihin mo sa kanilang, awitin nila ito. Amen? So, music lover din si Lord. Gusto niya nakakarinig ng awit. Kaya ang ating pagsamba ay dinadaan natin sa pag-awit. Amen? Higit sa binibigkas lang natin, nilalagyan natin ng melody. Write this song, write down this song, and teach it to the Israelites, and have them sing it. Sulat mong awit na ito at ituro mo sa mga Israelita at sabihin mong awitin nila ito. Papurihin ng Diyos. And most of the following chapters contains the song God taught Moses so that the people could learn it too. At kung babasahin mo na ang mga sumusunod na mga salaysay sa Biblia, after itong Deuteronomy 31, ang mga nilalaman ng mga sumunod na mga chapters ay ang awit na itinuro ng Diyos kay Moses, na in-instruct ng Diyos kay Moses na ituro niya sa mga Israelita, at awitin nila ito. So, the heavenly choir depicted in the book of Revelation also sings. Diba? Kung mapansin ho ninyo, ang langit ay punong-puno din ng awit dahil ang heavenly choir, ayon po sa book of Revelation, ay umaawit non-stop. And it draws from that old song of Moses as it sings. Ito po yung instruction. The song of God's servant Moses and of the Lamb. Ayon po sa Revelation chapter 15 verses 3 to 4. Ano po ang inaawit ng heavenly choir? Ang sabi po ng Revelation 15, 3 to 4, ito ay ang awit na itinuro ng Diyos sa kanyang lingkod na si Moses
para sa kordero. Hallelujah! Ibig sabihin, from Deuteronomy to Revelation, pinakita na po dyan na mismong ang Diyos ang nagbigay ng lyrics ng awit na inaawit ng mga Israelita na ipinasulat ng Diyos sa kanya, kay Moses, na ituro sa mga Israelites o sa bayan ng Diyos at aawitin nila ito. Hanggang pagdating sa langit, Revelation 15:3-4, ang inaawit ay ang awit na ipinasulat ng Diyos at ipinaturo ng Diyos at ipinaawit ng Diyos sa mga Israelita. So, binibigyan lamang po natin ng diin na hindi po ito figurative, yung sinasabing at ang Diyos ay nagalak sa kanila at siya ay umawit sa kanilang kaligtasan. Ito po ay mismong ang Biblia ang nagsasabing, mismong ang Diyos ang nagpasulat, gumawa ng lyrics ng awit. Ipinasulat niya kay Moses, ipinaturo niya sa kanyang bayan at ipinaawit niya sa kanyang bayang minamahal. So God has other songs to teach us as well. Hindi lamang po yung awit na ipinasulat kay Moses. And we will spend eternity singing them. Di po ba karamihan, hindi man lahat, karamihan ng linya ng mga awit natin ay hango naman sa Biblia. Di po ba? Kaya sanayin natin ang ating mga sarili na maging mapagmahal din tayo sa awit, sapagkat ang ating Diyos na lumikha sa atin ay isang Diyos na mapagmahal, na inclined sa mga awit. Diba? Enter His gates with singing. Enter His gates with praise. Enter His gates with rejoicing. Kasi siyempre makapag-rejoice ka pag may awit. Lahat po ng pagtatagumpay, lahat ng pagtayo po ay nanghihina at tayo magsimulang magpuri sa Diyos, nalilift up po tayo, na-edify po tayo, di po ba? Kapag masyadong nakakabingi ang katahimikan, pag masyadong tahimik, ibig sabihin, isang music lamang mula sa Diyos, no? Isang worship song, sa mga Christian song ang patugtugin mo o awitin mo, ay lalakas ka bigla. Malaking bagay po ang alam nating umawit para sa Diyos. The singing of God and the praise of all whom God has redeemed in Christ will combine to form the most beautiful music anyone has ever heard. Hallelujah! Ang pag-awit ng Diyos at ang papuri na inialay ng kanyang mga iniligtas, pag pinagsama ito, ay makakabuo ng pinakamagandang awit na hindi pa naririnig ng sangkatauhan. Kaya umawit tayo sa Diyos, sasabay ang Diyos sa atin, at kapag may na-accomplish ang Diyos sa buhay natin, nakikigalak ang Diyos at part ng kanyang kagalakan ay ang kanyang pag-awit. Amen? May pinagdadaanan ka ba ngayon? Meron ka bang mga kabigatan sa buhay? Meron ka bang mga struggles ngayon? Meron ka bang gustong maka-breakthrough ka sa buhay mo? Daanin mo sa awit. Gumawa ka ng paraan na umawit ka sa Panginoon. Pastor Rene, napakahirap pong umawit kasi
basag po ang aking kalooban, durog ang aking puso. Simulan mo lang. The mere fact na masimulan mong umawit, breakthrough na yan. Sa kabila ng iyong pinagdadaanan, yung umaawit ka kahit umiiyak ka na, nakaka-breakthrough ka na pag ganun. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ako po ay anak ng Diyos, kayo po ay anak ng Diyos, bahagi ng ating buhay ang pag-awit. Bahagi ng ating buhay ang pag-aalay ng papuri. Hindi po gift yan na ibinigay lamang sa iilan. Well, may mga naglilid sa atin ng praise and worship, pero lahat ng klase ng tinig ay tinatanggap ng Diyos. Kasi siya ang nag-create niyan eh. So, hindi po sinabi ng Biblia na ang tinatanggap lang ng Diyos na klase ng awit ay yung mga awit na galing sa mga mahusay umawit. Hindi po. Hindi po ito tawag ng tanghalan. Basta marinig niya na tayo ay magpuri sa Diyos. Kaya yan pong aking hiningi sa Diyos na gawin niya akong worshiper, na gawin niya akong palaawit. Kasi sa dami po, marami po tayong pinagdadaanan. The moment we start to sing songs to the Lord, coming from our hearts, amen? Nagkakaroon po tayo ng breakthrough, nagkakaroon tayo ng renewal, nagkakaroon tayo ng anointing na dadaloy sa atin. Hindi lamang po breakthrough, strength, healing. Ang healing po ay dumadaloy pagka tayo po ay natutong umawit. Kaya nakakatuwa po ang mga miyembro na nagsusulat talaga ng awit para sa kanilang pag-iisa o sa kanilang lumbay, sa kanilang pinagdadaan ng problema. Meron silang mabubuksan na makakaawit sila sa Panginoon. Ang pag-awit po ay pag-aalay sa Diyos. Amen? Ng ating kalooban. Kaya nga sabi ni Saint Augustine, ang sino mang umaawit sa Diyos ay parang 2 beses na nalangin. So, ang ganda po nung kanyang sinabi. Parang 2 beses tayong nananalangin pag tayo kumakanta. So, kasi mismo ang Diyos, and I want to, before I will share our daily declaration, ang sabi po ng verse 17, Zephaniah 3:17, the Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. But God will rejoice over you with singing. Amen. I-declare po natin ito, sabihin natin, Lord, our hearts, our mouths are full of praise because of all you have done for us. Thank you for the way the songs we sing now anticipate the eternal worship to come. Amen. And one more time say, Lord, our hearts and our mouths are full of praise because of all you have done for us. Thank you for the way the songs we sing now anticipate the eternal worship to come. Amen and amen. Purihin ang Diyos na buhay. Let us pray. Salamat po, Panginoon, aming Ama. Tinuruan mo kaming umawit. Binigyan mo kami ng tinig. At kami makakasambit ng awit ng papuri. Sapagkat ang pag-awit namin ay paraan upang maihayag namin unang aming mga papuri sa iyo, ang aming mga kabigatan, ang aming mga problema. Dito kami nakaka-breakthrough, dito kami lumalakas, dito kami sumisigla
Dahil ikaw mismo, pinakita mo na sa panahon na ikaw ay nagagalak sa amin, napapaawit ka din. Salamat po. At turuan mo kaming maging lifestyle namin. Na ang awit ay hindi lamang gagawin sa loob ng simbahan namin, kundi ito ay maging estilo ng buhay namin. Ano man po ang aming pinagdadaanan, ano man po ang aming sitwasyon, matuto kaming mag-alay ng awit ng papuri at pagsamba sa iyo. Maraming salamat po. Nialay namin sa iyo ang maghapong ito sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. So, it's a rainy day. Dito po sa Pilipinas ay merong magkasunod na dalawang LPA, low pressure area. Kaya maulan na araw uli. Ang aga-aga po ay maulan na. Dahil meron pong low pressure area ang magkasunod. So, may habagat uli. Kaya sa lahat ng mga taga-NCR at sa lahat ng affected nitong magkasunod na LPA at itong habagat, ulan, lalo na po kung kayo ay nasa mga mabababang lugar, ingat po kayo. At kung hindi naman kayo kailangan lumabas, dahil may bago na naman pong health protocol na nilabas, ang NCR Plus, kasama po yung hindi lamang apat, mapakarami pong kasama sa GCQ, General Committee Quarantine, with heightened restrictions. So, kung wala din lang pupuntahan, hindi mahalagang pupuntahan, mas maiging sa bahay na lang po tayo. At kung lalabas kayo, hindi nyo maiwasan. Kung kayo po'y apektado sa mga habagat ngayon, ay ingat po tayong lahat. Amen? At sa mga wala pong ulan sa lugar ninyo, isama nyo po sa panalangin ang mga nasasalanta ngayon ng mga baha at iba pang mga natural na mga problema. So, ingat po tayong lahat. Ang pagpapala ng Diyos ay sumaatin. Ito po si Pastor Rene Alog. Hindi pa ako nakakauwi sa bahay. Karating lang namin from Mindanao. Kaya ito ang ating setup ngayon. God bless us all po, ha? And Shalom.